na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Sa RMN News Nationwide, ngayong umaga, Department of Health nagbabala sa publiko sa pagbili ng mga pagkain na ibinebenta sa mga sementeryo ngayong Undas. Interes ng mga Pinoy sa korupsyon tumaas dahil sa PDAP ayon sa Pulse Asia Survey. Halloween protest ng mga anti-pork advocates aarangkada ngayong araw. Population Commission nababahala sa mabilis sa pagtaas ng populasyon sa Metro Manila. Considering the size na po ng Metro Manila, medyo nakakabahala po yun. Kasi yung lugar ng Metro Manila hindi po lumalaki para ma-contain yung estimate na population na yun. Sa balitang negosyo, mga bagong customer ng Maynilad umabot na sa mahigit 58,000. Balita sa Ibayong Dagat, ikalawang mobile launch pad ng South Korea ginagawa na. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. 7.2 earthquake, initial estimate. Yan po sa Bohol. Mga kasama, naguhumiyaw ngayon ang mga panaghoy ng tulong mula sa mga kababayan nating mga Boholanos na unti-unting binabangon ang kanilang mga buhay sa mga gumuho na dulot ng 7.2 magnitude na lindol na tumama sa Bohol nitong Oktubre 15. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Ang DZXL 558 RMN Manila kasama ang radyo mo nationwide RMN Network muling kumakatok sa bawat puso ng sambayanang Pilipino. Natulungan nating bumangon ang mga biktima ng lindol sa Central Visayas, lalo na sa lalawigan ng Bohol. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Humihingi po tayo ng donasyon tulad ng food packs, mga damit, gamot, bottled water at iba pang mga esensyal na pangangailangan ng mga kababayang biktima ng lindol katulad ng mga gamit sa kusina ang aming inaapela sa inyo ngayon. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Mangyari dalhin lamang sa DZXL 558 RMN Manila ang inyong donasyon dito sa EDSA Guadalupe, Makati at maging sa lahat ng RMN stations at affiliate stations sa buong bansa. Maaari din kayo makipag-ugnayan sa pinakamalapit na sangay ng Philippine National Red Cross sa inyong lugar. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Sa panahon ng mga kalamidad, sakuna o trahedya, bukod sa awa ng Panginoong may kapal, walang tutulong sa kapwa Pilipino, kundi ang Pilipino. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa, RMN News. Umaga ho ng Miyerkules ngayon, October 30, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ang si Buddy Oberas. Tayo po ay live na live sa DXDC 621, RMN Davao, DXBC 693, RMN Butuan, DXIC 711, RMN Iligan, at sa DXMY 730, RMN Cotabato. I'm international via www.rmnews.com at WRMN New York, USA. Siyempre sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio station sa buong bayan. News
Lumakas pa ho ang bagyong Vinta habang patuloy na nagbabanta sa Hilagang Luzon. Ayon sa Pag-asa, pasok na sa tropical storm ang bagyong ito kung saan huling namataan sa layong 690 kilometers. Silangang Hilagang Silangan ng Verac, Catanduanes. Taglay nito ang pinakamalakas na hangin na aabot sa 65 km per hour at may pagbugso namang 80 km per hour habang patuloy na kumikilos pakanluran sa bilis na 19 km per hour. Dahil po dito nadagdagan ang nasa signal number 1 kabilang na ang Cagayan, Isabela at Aurora kung saan makakaranas sa malakas na pagulan na may pagbugso pa rin ang hangin. Inaasahan maglalandfall si Vinta sa Isabela. Tutumbukin ito ang mga lalawigan sa Northern Luzon patungong Ilocos Region. Asahan naman na hihina ang bagyo sa pagtama sa kabundukan at pagsalubong ito sa amihan o Northeast Monsoon hanggang malusaw patungo sa West Philippine Sea. Nagbabala ang Department of Health mga kasama sa publiko laban sa pagbili ng mga pagkain ibinebenta sa mga sementeryo dahil maaari itong pagmulan ng sakit. Ayon kay Health Secretary Enrique Ona, posible ang mga pagkain itinitinda sa mga sementeryo ay mapanganib dahil madaling makontamina mga pagkain at maging sanhi pa ng food poisoning at diarrhea. Kabilang ho sa mga pagkain na malimit na ipinagbibili sa mga kalsada ay ang mga pansit, spaghetti, mangga, kasaba, palamig, isaw, mais, itlog at iba pa. Tinayon din ni Ona ang publiko na mas makakainam kung magbaon na lamang ng sariling pagkain upang matiyak ko ang kaligtasan ng mga ito. Dapat dinaan niyang magbitbit ng maraming tubig at mas mabuti rin niyang iwasang magbaon ng mga pagkain madaling mapanis. Dagdag pa ng opisyal, huwag nang magsama ng mga baby o yung mga maliliit na bata sa sementeryo dahil madaling dapuan ng mga sakit ng mga yan at iba pang impeksyon dahil sa kanilang low resistance. Tumaas naman ang interes ng mga Pilipino, mga Pinoy, sa korupsyon sa gobyerno nang pumutok po ang issue ng Priority Development Assistance Fund o PDAP mula sa 31% noong Hunyo, 48% na ito o katumbas ng 17% na pagtaas. Ito batay sa sinagawang survey ng Pulse Asia noong Setyembre 14 hanggang 27. Ayon din sa survey, pinaka-concerned ng mga Pinoy sa paglaban ng gobyerno sa korupsyon, 48% para doon. At ang pagkontrol naman sa inflation, 48% rin o ang pagtaas ng bilihin na sinundan ng pagtaas ng sweldo, 46%. At paglikha po ng trabaho na nasa 42% awareness. Samantala, bumaba naman ang approval ratings ni Paulong Noynoy Aquino sa pagkilos niya kontra korupsyon. Lumabas na bumaba sa 47% ang dati 59% na approval rating ng Pangulo noong Marso. Sinasalamin naman ito ang pagtaas ng disapproval rating mula sa 11% ay umakyat sa 27% o katumbas ng 16 percentage point. All set na ngayong araw ang gagawing Halloween protest ng mga Davaoenyo para takutin ang mga mambabatas na patuloy na sumusuporta sa PDAF at sa DAP. Ito ay sa kabila ng pag-aproba ng 2.268 trillion pesos 2014 national budget na inilarawan na isa na namang pork laden. Hinikayat ho ng grupo ang publiko na magsuot ng mga nakakatakot na costume taliwas sa pahayag ng Catholic Priest na magsuot lamang ng magaganda at inspiring na mga maskara at costumes. Magsisimula ang kanilang protesta kontra pork barrel alas 4:30 mamayang hapon sa San Pedro Street malapit sa Davao City Hall. Gate naman ni Catholic Bishops Conference of the Philippines Episcopal Commission on Social Communications and Mass Media Executive Secretary Father Francis Lucas, maari lamang ang ganitong uri ng protesta para sa mga matatanda at hindi para sa mga bata. Aminado ang Commission on Population na nababahala sila sa mabilis na pagtaas pa rin ng bilang ng mga tao sa Metro Manila. Yan po naging pahayag ni POPCOM Deputy Executive Director Rosalinda Marcelino matapos ilabas ng Asian Development Bank o ADB ang pagtaya nito o projection kung saan maaring madagdagan ng 2.6 million katao ang Metro Manila bago magtapos ang taong 2020. Noong 2010, nasa 12 milyon na ang populasyon ng bansa at inaasahang 12 milyon na ang populasyon ng Metro Manila at inaasahan po maging 105.5 million sa 2020 at 126 million naman sa 2040. Considering the size na po ng Metro Manila, medyo nakakabahala po yun. Kasi yung lugar ng Metro Manila hindi po lumalaki para ma-contain yung estimate na population na yon. Marami pong implikasyon kung ganon ang kabilis ng pagdami ng tao sa Metro Manila. Kasi alam naman natin, ang mga services sa city, hindi po ganon kalaki to contain yung services.
Ayon pa sa PAPCO mga kasama, dapat pong masabayan ng lokal na pamahalaan ang paglobo ng mga tao sa Kalakhang, Maynila sa pamamagitan ng pagdadagdag ng mga serbisyo at trabaho. Kabilang sa mga salik o mga factors na nakadadagdag ng populasyon sa isang lugar o bansa, gaya ng Pilipinas ay ang kultura sa pagkahilig sa mga bata ng mga Pilipino. Teenage pregnancies. May mga taga-probinsya rin na mas gustong magtrabaho sa kalungsuran, habang iba naman ay walang ibang pinagkakabalahan kundi ang manganak o mag-anak na lamang. Kaya isang bagay po na dapat pagtuunan kung hindi po mapipigilan yung bilis ng pagdami ng tao sa populasyon. Ito po ay isang malaking challenge sa ating mga local government executives sa Metro Manila, sa 17 cities dito sa Metro Manila. Una na rito, sinusulong po ni Senator Miriam Defensor Santiago ang Reproductive Health Bill sa Senado upang magkaroon ng polisiya sa populasyon ng bansa at dapat na ilunsad ang mga family planning programs ng gobyerno. Sa mga report naman natin ngayong umaga, ang DFA tumanggi munang maglabas ng pinal na desisyon sa hirit na kanselasyon sa passport ni Senator Jinggoy Estrada. Kasama natin sa Balita Live si Joyce Adra. RMN Report. Wala pa rin pinalalabas na pinal na desisyon ng Department of Foreign Affairs sa kahilingan ng Justice Department na makansela ang passport ng 37 individual na kinasuhan kaugnay ng pork barrel scam. Kabilang na dito sa Senadora Jinggoy Estrada. Sa ngayon ay hinihintay pa ng DFA na makumpleto ang komento ng grupo na Estrada. Batay kasi sa Section 4 ng Philippine Passport Act of 1996, hingian muna ng komento ng DFA ang mga respondents at dito nila ibabase ang kanilang magiging desisyon sa kahilingang makansela ang passport. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Pari na nanalong barangay chairman, mananatiling suspendido ng simbahan. Kasama natin sa balita si Ken Galinea ng RMN Cebu. RMN Report. Mananatiling suspendido ang isang pari na nanalo sa pagka-barangay chairman sa barangay Kawit sa bayan ng Midilian, lalawigan ng Cebu. Paliwanag ni Cebu Archbishop Jose Palma, mananatili ang pagkakasuspindi kay Padre Oscar Banzon dahil sa paglabag nito sa canon law na nagbabawal sa mga pari na pumasok sa politika. Bago naghain ng kanyang Certificate of Candidacy, si Banzon nagpaalam pa ito kay Palma na magkakaroon ng sabbatical leave. Ngunit nilinaw ni Palma na hindi ito nagbigay ng pahintulot kay Banzon na tumakbo sa eleksyon at dahil dito ay mananatili ang kanyang suspension order mula sa Cebu Archdiocese. Kaugnay nito, sinabi ni Banzon na sa kanyang pag-upo bilang barangay chairman, ipapatupad nito ang transparensiya sa kanyang pamunuan at bibigyang prioridad ang paghinto ng illegal fishing sa kanilang barangay. Kasama mo sa RMN Cebu, Ken Galinea, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Meron namang COMELEC office sa Iligan ang nasunog. Kasama natin sa balita si Jenner Cabanday ng RMN Iligan. RMN. Nasunog ang opisina ng COMELEC Iligan kaninang alas 2:15 ng madaling araw. Ayon sa impormasyon, may isang lalaki ang naghagis na botilyang may lamang gasolina sa harap mismo ng COMELEC na siyang intensyon talaga nitong sunugin ang nasabing opisina. Napag-alaman na isang natalong kandidato sa Barangay Rugungon na si Lumboy Kunto ang siyang tinuturong suspect sa nasabing sunog na nasa kustodiya na ngayon ng PNP. Ayon kay COMELEC Officer Attorney Analisa Beredo, natiyak nitong maraming files ng kanilang opisina ang nasunog matapos nilamoy ng apoy ang nasabing opisina. Samantala, patay naman matapos matrap ang isang pulis sa loob ng opisina ng COMELEC na siyang na-assign para magbantay. Kinilala ang nasabing pulis na nasa Mobile Patrol Group na destino na si PO1 Ray Buniraga. Patuloy pang investigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP Iligan hinggil sa pagkasunog ng opisina ng COMELEC dito sa lungsod ng Iligan. Kasama mo sa DXIC Iligan, Jenner Cabanday, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mga evacuees, mga kasama doon sa Zamboanga City, maaari nang bumisita sa nila mainiwang barangay. Kasama natin sa balita live si Bong Simbahon ng RMN Zamboanga. RMN Report. Buenos dias, makalipas ang mahigit na 1.5 buwan ay muli nang masisilayan ngayong araw ng mga evacuees dito sa lungsod ng Zamboanga ang kanilang mga tahanan. Ito ay matapos magpatupad ang Crisis Management Committee ng tinatawag na Phase-In Scheme para sa mga residente ng Barangay Rio Hondo, Mariki at iba pang mga karatig barangay nito na naunang naapektuhan ng 3 linggong gyera dito sa lungsod. Alas 8 ngayong umaga ay gagabayan ng CMC at ng militar ang mga residente sa kanilang pagpasok muli sa kanilang mga barangay upang masiguro din ang kanilang seguridad at kaayusan sa kanilang pagbalik doon.
Kahit naabo na ang pangkalahatan ng ibang mga barangay na apektado ng dumaang krisis, ay pipilitin pa rin ng mga kababayan naming bumangon upang makipagsimulang muli sa kanilang mga buhay. Hindi pa papayagan ng gobyerno lokal na muling mananatili ang mga residente sa kanilang dating tirahan dahil sisiyasatin pa ng maayos ng CMC kung sila ba ay talagang lehitimong residente ng nasabing lugar at kung ang mga lupang sinatitirikan ng kanilang mga bahay ba ay kanilang pagmamayari. Hindi na rin papayagan ng gobyerno ang mga dating nakatira sa Camp Sumatra na pinagkutaan ng MNLF Renegade Group dahil gagawin na itong permanenteng composite military detachment ng militar dito sa lungsod ng Zamboanga. Mula sa DXRC Zamboanga, Bong Simbahon, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Lalo pang lumawak mga kasama ang siniserbisyuhan ng Manila Water Service Incorporated na umabot na sa 58,094 customer connections sa loob lamang ng 9 na buwan sa pinakahuling pagkakataon o sa pinakaunang pagkakataon. Kabilang po sa mga bagong accounts nito ay mga residenteng naninirahan sa Muntinlupa, Las Piñas at ilang bahagi ng Cavite. Ayon sa Maynila 24/7 ang daloy ng siniserbisyong tubig nila sa mga nasabing lugar kung saan ay sigurado rin ang kalinisan. Ang Maynila ng siyang pribadong concessionaire na dating pagmamayari ng Lopez Group at dating pagmamayari ng gobyerno. RMN News Abroad. Kasalukuyang gumagawa ho ng pangalawang mobile launch pad ang bansang South Korea sa Pyongyang. Ito'y dahil sa pagsasagawa ng North Korea ng major construction sa kanilang pangunahing missile site. Matatandaang meron ng pangunahing launch pad ang North Korea noong Disyembre na kinilala bilang Unha-3. Mga kasama live pa rin mula dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide. Ngayon ay Miyerkules na at 30 ng Oktubre 2013. Sa mga taga Cebu, abangan niyo po susunod na si kasamang attorney Rafael Banyok sa RMN News Diretso Balitang Cebu sa DYHP 612 RMN Cebu. Atong welcome mga sakit ug paminaw kay sa ako nagingon ang nakanindot ini og tampis na paminawon nga daghan ta nga nakamot-amot, daghan ta nga atong ipon-ipon ng mga tabang alang suon. Si Attorney Rafael Banyok, panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube pa rin, type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you Lord at tayo po ay nagkasama-sama muli. Salamat po sa inyong naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña. Buddy Oberas. Dito pa rin. Tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News. RMN News Nationwide. Oras ay tatak, alas 7:18. Tatak RMN. You know what, sis? There's a new show now on TV5. It's called One